tugang ni Kristo, ngunyan na Domingo ini sa tuyang sineselebrar ang solemnidad kan hawak asin dugo ni Kristo, Corpus Christi Sunday. Ang kapiyastahan na ininunyan, bako lang sarok, kundi tulong kapiyastahan. 3 in 1. Enot, the feast of the Eucharistic sacrifice. Second, the feast of the sacrament of the Eucharist. And third is the feast of the real presence of Christ in the Eucharist. Kaya totoo, tulong kapiyastahan ay sa tuyang sineselebrar ngunyan na adlaw na ini. Kaya solemnidad, pinakahalangkaw na kapiyastahan. Bago ikaw magduman sa pagpuro-puro, kaya solemnidad na ini, manaman mo nakita sa kasaysayan kung papaano ini nagpuon. Kan taon na 1206, igwanin sa mong santa na ang pangalan si Santa Juliana of Liege. Digdi nagpuon ang solemnidad na ini. Si Saint Juliana of Liege, yaon ay sa iyang dayupot na pagkamuot sa Blessed Sacrament, sa banal na Eucharistia. Asiya sa iyang nakulang pagkamuot digdi, nagkaigwa siya ng vision. Sa iyang vision, sinabihan siya ang kaburanan na maghinguha na magkaigwa ng kapiyastahan para sa totoong presensya kan kaburanan sa sakramento ng Eucharistia, or the real presence of Christ in the Eucharist. Aram niya, kung nakuha pa ito, igwa na ng real presence. But then, sabi nga ni, dapat igwanin sa rong altaw, sa sarong taon, na tawaning highest honor ay kapiyastahan na ini. Sa loob ng nagkapirang taon, dahil masabi-sabi ni Saint Juliana of Liege ang sa iyang vision, tahatakot siya. Pero dahil matago sa iyang puso ang vision na ito, na ihiras niya sa iyang spiritual director. As in, nakaabot ini sa obispo ang Liege. Kaya ang 1246, year 1246, ang inigo ang obispo, nagtalaga siya din sarong kapiyastahan para sa hawak asin dugo ni Kristo. And then officially, kan taon na 1264, nakaabot ini sa Santo Papa, si Urban IV. Sabi ni Urban IV kay St. Thomas Aquinas, kay buhat mong mag-compose ng office, diri office na kwarto, sa samuyang libro na may pabasa sa breviary o sa Christian prayer. Igwa kami ng ako'y ni office of the readings, or mga Christian or prayers. Nag-compose si St. Thomas Aquinas ni saliring prayer para sa kapiyastahan na ini. Kaya ang 1264, kan matapos ni St. Thomas Aquinas ang pinag-igo ni Pope Urban IV, diniklara niya sa iyang papal bull na title Transiturus, ang kapiyastahan o ang solemnidad kan banal na hawak asin dugo ni Kristo. Kaya bago santo, since 1264, na ideklara sa simbahan na taon-taon iselebrar ang dakulang kapiyastahan kan hawak asin dugo ni Kristo. Asin naglamog din sa bilog na ginapan, sa bilog na banal na simbahan. Kaya hanggang ngunyan, kita niyan nagkakatiripon para iselebrar ang banal na hawak asin dugo ni Kristo. Sabi ko nga ni, tulong kapiyastahan.
Sayo-sayo unta. Una, the feast of the Eucharistic Sacrifice. Sa enot na pagbasa, nalahog niya ito sa libro ng Exodo na kaitong panahon, ang mga tao, if they want to please God, nagsasakripisyo sila ng mga hayop, nagkukuha sila kung anong pwedeng isakripisyo na hayop na pleasing sa matangay kagurangnan. Kaya ang dugo kaya mga hayop kay ito mao ang simbolo kan worship sa mga tao. Pero kung mag-abot kay sa tuyang kagurangnan, ay sa tuyang kagurangnan na naging sakripisyo. He is the sacrificial lamb. Sacrificial lamb na once and for all, wala na si mag-ibog sa ito na pagsakripisyo, kundi ang sa ato na kagurangnan. Kaya sa tuyang sinaselebrar, ining alaw na ini, bilang pasalamat sa kagurangnan, sa pagsakripisyo niya ay sa iyang buhay. He is the sacrificial lamb. He is the Eucharistic sacrifice. Kaya, ini na alaw na ini, pagtaong kontra sa tuyang kagurangnan na nag-alay ng buhay para sa sagot. Ikalawa, the feast of the sacrament of the Eucharist. Sa tuyang Ebanghelyo, nadangog niya ito na nagsugod sa Jesus ng duwang disipulo tanganing iandam as sa indang pag-seselebraran kan Pasko or the Passover feast. Diri ang Pasko na iniisip natin niyan. Ang Pasko or Pasqua ay Passover feast. Inupunita ng mga Hudyo ang pag-Passover kang angel of death sa Exodus. Ito na nag-agi ang angel of death na nagkaparatay ang mga firstborn. So, insiselebrahin na iyan taon-taon. The Passover feast. Kaya niyan, hindi na sa ato ng Ebanghelyo, nagpapahiling na si Jesus ang nagtindog. He instituted the Holy Eucharist. Kaya hindi man adlaw na ini ang napiestahan kan sa tuyang banal na Eucharistia. As in, ang ikatulong, the real presence of Christ in the Eucharist. We believe, kita nagtutubol na sa pagsakripisyo kan banal na misa, ang tinapay na nakikiling niyato, ang alak na nakikiling niyato, nagiging tunay na hawa asin dugo kan sa tuyang kagurangnan. Sa pagurok-urok niya ito, mga tugang, marami na balikan ay sarong surat kan sarong pamosong santo, si Saint John Chrysostom. Sabi niya sa pagurok-urok sa kapiestahan na ini, hilingon niya ito kung paano ginigibo ang sarong tinapay. As hilingon niya ito kung paano ginigibo ang sarong alak. Eno, ang tinapay, nagtitipon ng kadakol-dakol na trigo, as in papayupon, o sa panahon mo niyan, dahil naman uso ang papayo, hinigiling na, may mga grinder na kita. Pero magigiling niya ito, na ini na tinapay na kinakain, pinagtiripon-tipon na kadakol-dakol na butil kan trigo. Ang ubas, alak para maging tunay na alak, kaipuhanin kadakol-dakol na ubas. Dinuduro, kinukuha ang katas, asin nagiging ubas. Kung magigiling niya ito, asin kung paghuhurog-hurogan niya ito, unity and communion ang maliwas. Sa dakol na trigo, nagiging saro. Sa kadakol-dakol na ubas, nagiging saro. Iyon ang sakramento kan Eucharistia, mga tulang.
Sabi ni St. John Chrysostom, dawa dakol-dakol na tao, iba-iba ang pag-uugali, iba-iba kita ng behavior, iba-iba kita ng pagkatao, pero nagiging sarot kita sa sakramento kan Eucharistia. So, bukod sa limang mga tugang, ining sakripisyo man sa tuyang kaburangan, nagdudulot sa satuya ning pagkasararo asin pagkaminurootan. Iyo yan ang enot na mensahe kan kapesta kanin, na ikagahoy ang lambang sayo sa ato, na magkasararo sa pagtubol, na magkaigwa ning communion, kasi magkaigwa ng spirit of fraternal unity and love. Iyo yan ang enot na mensahe. Ikaduhang mensahe kan sa tuyang kapestahan mo niyan, mga tugang, mao ang pag-akop nato kay Kristo. Si Kristo, the real presence of Christ, inaakop ta pag kita nagkukumunyon. Nano ang buod sa biyon sa nagiging kasarot ta si Kristo. Kaya nga ingagagoy kita na Christ bearer. Not just by name, because we are Christians, we bear the name of Christ. Pero sarot na implication sa pag-ako sa hawak kasindugo ni Kristo, nagiging kasarot na siya, nagiging kitang Kristo. Kaya sa kadako-dako na biyaya na palaot na igumanin dako-dako na responsibilidad. Always remember sa movie ni Spider-Man, sabi dito, great power comes great responsibility. Kaya ini pagpapagirundong na sa tuyang responsibilidad, nakita mo na nag-aako kay Kristo sa banal na Eucharistia, maging araw manunod kita kay Kristo. Na sa pagluwas ni Diyos ng bahay ni, mahiling niya sa tuya ang liwanag ni Kristo. Mahiling niya sa tuya ang pag-uugali ni Kristo. Mahiling niya sa tuya ang dayupod niya to na pagkamuot sa sakramento kan Eucharistia. Lugod mga tugang, mawini ang panununta sa pagluwas ni Di sa simbahan na ini. The spirit of love, the spirit of communion, the spirit of unity, and the spirit sa pagkamuot sa Eucharistia. Hagayon ta sa banal na Espiritu na makautog kita kan katong danay bilang mga aki kan Diyos. Amen.